na magpatawad sa ating mga kapatid. Kahit tayo nagpapatuloy, dapat may nagbabago. Dapat may lumago. Di ba ba? Sabi nga sa 2 Peter 3:10, magpatuloy kayong lumago sa kagandang loob at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na Jesus. Magpatuloy. Kailangan tayong lumago. At ang sabi dito, sa lahat ng mga ginagawa ng bawat naglilingkod kay Jesus ay pawang nakatuon kay Jesus. Lahat po natin ang gagawin. Kahit iisipin, kahit isang salita ay dapat ay yung kakalugod sa ating Panginoon. Dahil nga, sabi nga, hindi na tayo, sabi sa Colossians, di ba nga, sa 3:20 yata, 3:20 na, sabi sa Colossians, I am not, hindi na ako ang nabubuhay, di ba? I'm not I who live, sabi nga ba, but Jesus lives in me, sabi dito ba? Sa Colossians yun, ano po? So, lahat ng ating ginagawa, kasi pag hindi tayo nakatuon sa Kristo, pag kayo ay nakatuon, pag tayo ay nakatuon sa ating mga kapatid, pag kayo ay nakatuon sa akin, halimbawa, ano to? Ako ay makasalanan din. Ako ay nakakapagsalita rin ng hindi maganda. Ako ay nakakagawa rin ng hindi maganda. Hindi po ako perfecto. Kaya huwag po tayo nakatuon kung kanino man. Jesus Christ lang po tayo. Wala nang iba. Dahil pagka tayo nakatuon sa iba, tiyak, papayawala tayo. Pag tinitignan natin ay yung buhay ng isang kapatid natin, buhay ng iba, at hindi tayo nakatutok sa Panginoon, parang tayo si Peter, di ba? Nung naglakad sa tubig. Nung nakatuon pa siya sa Panginoon Hesus, nakakalakad siya sa tubig. Pero nung nawala yung focus niya sa Panginoon, nag-sink siya. Ganon din po tayo. Lulubog tayo pag hindi tayo nakatuon sa Panginoon. Amen? Amen. Next place natin niya. Ayun. Saglit lang po itong mensahe natin. Ito nag-lakad na tayo. Nagsilang na binigay. Amen. So ano ang susunod? Paano mamumuhay ang isang lingkod ni Jesus? Paano daw po tayo mamumuhay? Ang sabi dito, ang isang lingkod ni Jesus ay namumuhay na may pagsasakripisyo. Ano sabi yung pagsasakripisyo? Itakwid ang iyong sarili. Sa verse 23, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Itakwil. Sabi nga po yun. Or deny. Deny yourself. Itakwil daw natin ang sarili. Nung sinabi ng Panginoon na deny yourself, sabi niya, diba? Ang ibig niyang sabihin, we have to deny the big I. What does that mean, big I? Yung self-pati, yung ako, yung puro na lang ako, pag hindi, wala ako, pag yung ako, puro ako, diba na? Pag hindi ako, no, ay, wala yan. Diba? Puro ako, apology nga, sabi ni Pastor Pag yung apology. Yung the big I, sabi ng Panginoon, yun, the big I na yan na gustong kumontrol sa atin. Yan ang ating dapat tanggalin. Yan ang ating dapat itakwil. Amen? Kasi hindi tayo makapaglingkod, hindi tayo sa Panginoon pag lagi tayong nakatutok sa ating sarili.
Kaya sabi niya, deny yourself. Takwin mo ang iyong sarili.